Hello! Higa muna ako sandali. Pagod ako. Diyos ko, sakit na katawan ko. Anong petsa na? Hindi pa kami nakasahod. Ramdam ko ang buong sakit ng katawan. Buong katawan ko masakit. Ganun talaga. Kung ano-anong nararamdaman mo. Lalo pa pag hindi pa nasahuran. Diyos ko. 1 linggo na ang delayed ng sahod. O yan. Dapat taon may sahod na kami. Ngayon wala. Ayan. Lalong masakit ang katawan ko. Diyos ko. Ang hirap. Hindi ka pa makapagpadala sa Pinas. Sakit ang katawan ko, Diyos ko. Ay. Dati, auno pa lang, sahod na. Ngayon, Diyos ko, maabot na ng 8. Di pa kami nakasahod. 1 week na ang delayed. Ako. Tapos ang trabaho, dire-diretso. Sura-sura ang trabaho. Pagsahod, bukrain siya ala. Pagdating ng bukas, wala. Ay, nako. Pero sa totoo lang, ngayon lang din nangyari yan na natagalan yung sahod. Up to date naman talaga yung sahod namin dito. Kaso lang, ewan, bakit ngayon ang tagal. Tapos, yung ang ATM namin na alawal, papalitan daw ng sub. Papalitan ng sub yung ATM namin na alawal. Yung nila, yung naghahatid ng mga sulat, ng mga nagdi-deliver ng mga gaya niyan, yung mga kunyari yung mga card, mga message sa amin. Hindi naman namin kasi syempre busy kami, tapos dapat sila na ang mag-asikaso niya yung mga namin, di ba? Yung mga alam namin yan, yung Imarix, ba yun? Imarix ata yung naghahatid ng mga tinatawagan kami, hindi naman namin sinasagot. Siyempre busy rin kami. Ko. Papakuha na yung bagong ATM, bagong card. Next month daw, kailangan hawak na namin yung bagong card kasi bali invalid na yung Alawal Bank sa by March. Ewan ko sino na ang kukuha. Tapos ngayon may bagong sila dito. Gaya rin sa Pinas na hindi ka pwedeng pumasok sa mga public place pag nangyari mga supermarket, department store, kahit nga sa airport kasi daw may apps daw na kailangan mo i-download, tapos doon ka daw ata mag-register, parang barcode. Yun. Sabi namin, paano na tayo nito? Hindi na tayo makalabas. Tapos mayroon pang di rin kami in-inform ng mga namin, employer namin, di rin nagsabi na may pala, may ganyang mga bagong patakaran. Buti na lang kami, nanonood kami ng mga balita, yan. Tapos minsan, fake news pa yung mga balita na, pa yan, sabi, magla-lockdown, yung pala wala. Kaamo namin babae. Sabi, kayo kasi, mag-lockdown na ulit ang pala, hindi naman pala totoo.
daming sinasabi. Kayo makalabas. Lalo na ngayon. May ano na. Anong tawag dun? Kalimutan kong tawag dun. Ay, naku. Daming daming mga pagbabago. Sana yung sahod magbago rin. Tumaas naman ng kahit konti. Diyos ko. Magkano palitan? Ang palitan, 12.666. 12.666 ang palitan. Yan. Bawasan pa ng charge sa padala. Pagdating sa Pinas, may bawas rin. Ewan ko ba? Magkano na lang natira? Naku. Sabi pa ng anak ng amo namin, sabi, ay, akala ko hindi pa ninyo kailangan kasi hindi naman kayo nagsabi. Kailangan pa bang sabihin, Diyos ko? Kaya kami nagtatrabaho para may may sasahurin, di ba? Padala sa Pinas. Sabi naman ni natin DC. Kami, wala kaming problema. Kahit sunod taon pa kami sahuran. Ang problema, ang pamilya namin sa Pinas. Mamamatay sa gutom pag hindi kami nakapagpadala. Ay nako. Si Ate DC at saka ako, parehas ang sitwasyon. Kami lang ang inaasahan. Diyos ko. Ano ba yan? Ay. Ang hirap ng buhay. Ito, ulam namin kanina, salmon ba? Salamon kasi sa kanila yan. Kasi pag sila ng salamon, yung isda malaki, mga 5 kilo, 6 na kilo. Yung ulo, buntot, yung tiyan, yan, yung mga na pinapabukod namin yan. Sabi namin, ibukod kasi sayang. Papatapon, sabi namin, pwede pa yan. Ang daming laman ng ulo. Sarap kaya. Tapos yung tiyan, tinatanggal yan. Yung buntot, ang dami Yun. Sabi niya, makain pa ba ito? Oo naman. Mga ignorante pa sa isda ba? Di nagsabaw ako ng salamon, ulo, tsaka yung buntot, tsaka pati ang tiyan. Ito na yung resulta. Namaga na naman ang kamay ko. Ang sarap ng sabaw. Buti na lang ayan, may gamot ako. Wala. Inom ako agad gamot kasi ang kamay ko, magang-maga yan pagka Tapos pag umaga, hirap ako maglakad. Tapos taglamig pa naman dito. Kaya kailangan talaga may gamot ako. Ayan ito yung gamot ko. Ay wala na pala itong laman. Sana yung isa na. Ubus na ba? Ito ito yung gamot ko sa Diyos ko, mahal pa ng gamot. Diyos ko. Pero gamot ko sa ayan. Gamot ko po sa sa gout. Mahal. Ito, 31 plus ito. Ito po nasa 17. Na magkano yun? Tapos 20 lang ang laman. Hindi aabot ng 1 buwan to. Hirap. Tapos ito na mga ko. Yan. Vitamins. Piros. Kasi kulang daw ako sa dugo. Ano ba yan? Yan yung mga para medyo naman medyo magkaroon ng resistensya. Tapos kain, prutas, yan. Yan mo, ang liit ko pero gora lang sa trabaho. Ay, eto pa ebidensya. Mga parapernalya, mga kaikikan. Dami. Ganun pa rin hindi nawawala ang dami ano ba yun?
mga nilalagay. Alcohol. Ayan yung gamot ko sa ano. Inom muna ako gamot, baka makalimutan. Maga na naman sa ano, gout ko. Pag ano, wala kasi ibang ulam. Inom muna tayo gamot para sigurado. Tapos taglamig pa, ang lamig-lamig. Diyos ko, lalong ano, nararamdaman mo yung aray ko, kirot. Ako, pati pa ako. Maga. Diyos ko. Wala na. Inom muna ako gamot. Mga pagkain kasi nila dito, ano, puro lahat, ano, karni, laham. Ako, wala man lang gulay. Ano muna ako gamot ko, ha? Baga naman yung mga kamay ko, nagsilakihan. Ang hirap ng buhay. Pero mas mahirap pag nasa Pinas ka, wala ka trabaho. Ko. Ay, Diyos ko. Diyan ka muna, ha? Kay tansya muna ako ng aking uniform.